Blessed morning everyone! Blessed morning Team Jesus! Ako nga po pala si Team Jesus Doren dahil naman. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 5, 2025. At ako po ngayon ang magbabahagi ng aking daily testimony. Sa hindi pa po ako magbabahagi ng aking testimony, ay magpapasalamat po ako sa ating Panginoong Hesus sa buhay, sa bagong pag-asa, sa panibagong araw, at sa katagumpayan ng aming fellowship per chapter. Salamat Panginoong Hesus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu ay natapos namin ng walang hadlang sa aming fellowship. Ako po ngayon ang magbabahagi sa aking testimony sa napili kong verse. Ang Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Ito pong aking napili sapagkat last year ay may mga tao talaga na parang yung hinahamon nila ang aking pasensya, hinahamon talaga. Hinahamon. Sumabog ako nun. Yung galit ko, nailabas ko, tapos, hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. Nawala yung patience, yung self-control. Kaya, naulit last week, hanggang ngayon, naulit siya. Hinahamon na muli ang aking pasensya. Yun bang gusto ko ng peace sa isip, peace sa puso, yun bang pinipigilan ko ang aking sarili na huwag mag-rant talaga sa Kanya, na huwag patulan ang mga taong ito na humahamon sa aking pasensya. Pero hindi ko alam talaga. Ngayong, ito lang talaga yung, yung bang, parang tinitest kung hanggang saan talaga yung pasensya ko. Ito talaga yung sinasabi kong tinik, lalo na yung naramdaman mo na palapit ka na sa ating Panginoong Hesus. Yung kinakapitan mo talaga ng mahigpit yung pananampalataya. Yun ako kumakapit ako sa aking pananampalataya kay Panginoong Hesus. Pero nagtataka kung bakit may mga tao talaga na hinamot kahit wala akong ginagawang masama, yun bang nandun na sa akin ang pasensya. Kaya yun, last week, tinetest na naman ako. Bigla-bigla na lang may humahamon sa aking pasensya. Kaya, sinabi ko talaga, Lord, huwag mong patulan. Lord, bigyan mo talaga ako ng pasensya. I claim the fruit of the Holy Spirit of patience and self-control. Yung gusto ko talagang sumabog. Parang gusto ko talagang ilabas yung bad sides ko gaya nung ginawa ko nung una. Yung patulan ko ang mga taong yon. Then praise God, hallelujah, praise God. Napakabuti mo talaga, Panginoong Hesus, sapagkat hindi mo hinayaan na patulan ko yung taong yon na siyang humamon sa aking pasensya. Praise God talaga, hallelujah, dahil lang ibabaw sa akin ang magpapakumbaba. Yun talaga, thank you Jesus. Dito ko na-feel yung power ng ating Panginoong Hesus. There is power talaga when you humble down. Hallelujah, Lord, praise God. Kaya ang power natin Panginoong Hesus, ang Holy Spirit, ang siyang hinayaan ko na kumilos sa akin at that time talaga. Hindi ko, parang ang sarap talaga sa pakiramdam. Unlike last year, na hinayaan ko talaga yung bad sides ko, yung sumabog talaga, yung galit na galit ako. Yung talagang pinalabas ko talaga na lumabas yung mga bad words na hindi talaga dapat. Kaya ngayon, praise God, nagpapasalamat talaga ako sa ating Panginoong Hesus dahil yung conviction of Holy Spirit yung aking sinunod. Parang may nagsabi sa akin, wag, hayaan mo na yan, hayaan mo na, magpakumbaba ka lang. Yun talagang, hindi ko talaga hinayaan na malaglag yung fruit of the Holy Spirit, yung patience at self-control. Now, na-realize ko na natuto ako dun sa salita ng Diyos ng mas pinili ko ang magpakumbaba. Kasi nalinis ako. Nilinis ako ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan
ng kanyang dugo, nabaptize ako in water. Kaya yun talagang gusto kong mamuhay sa aking sarili na doon naisip ko, wag mo nang patulan ang taong gaya kasi nung una, advance ko mag-isip, ganun talaga, gusto ko talagang patulan eh. Pinatulan ko, kaya ngayon, ang sarap talaga. Uulitin ko, ang sarap talaga sa pakiramdam na hahayaan mo yung taong yon, ipagdasal mo yon, instead na patulan mo, ay maging magala ka. Be patient, self-control, yun talaga. Kapitan mo, panghawakan mo yun. Kasi may kapayapaan eh, yung peaceful, yung peace na hinahanap mo sa iyong sarili, sa iyong buhay, ay nandun. Yung mananatili kang magalak kahit may mga tao na nagpapabalisa sa iyo, na napapakamot ka talaga sa ulo kasi hindi mo na alam bakit ganun. Napapakamot talaga ako sa ulo, ba kasi may ganun? Yung inuubos talaga yung pasensya ko. Yes, kasi ang mga taong yun ay nag-cause talaga sa akin ng stress. Hindi kasi ako makatulog eh. Kasi hindi ko alam anong nangyari, bakit ganun. Bakit lagi na lang nagagalit sa akin. Yun talaga, nag-cause siya sa akin ng stress. Napapakamot ako sa ulo, napapaisip talaga ako na patulan. But no, praise God, the best na ginawa ko is ang magpakumbaba. Ang binigay ko siya sa ating Panginoon Hesus, pinagdasal, nagpakumbaba ako, dinasal ko yung taong yun, ang galit na nararamdaman ko. Kasi pagkatapos nun, ang sarap sa pakiramdam na magpakumbaba ka doon sa trono ng kaawaan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi niya dito, He care for you. Kaya wag nating i-allow yung mga taong yun na nag-cause sa atin ng stress, anxious, na doon tayo mag-focus yung mga sa enkwentro natin sa buhay. Huwag talaga natin i-allow na i-welcome yun sa ating buhay. Dapat natin ating i-surrender. We surrender it to the Lord and gave it up all to the Lord. Yun lang talaga yung paraan. Yung mabuting dapat gawin, instead na magpatulan mo, instead na magiganti ka, ay magpakumbaba ka at piliin mong maging magpatawad. Now, dinideklara ko kung sino man yung katulad ko na naranasan yung mga ganito, na may mga tao na nagpapakamot sa inyong mga ulo, dinideklara ko yung peace sa inyong puso, sa inyong isip, sapagkat andyan si Jesus eh. He care for you. I declare peace unto you, sapagkat binigyan tayo ni Panginoong Hesus ng peace, yung makakatulog tayo ng mahimbing, yung sarap sa pakiramdam, yung wala kang iniisip talaga na yung mga problema gaya ng ganyan, yung may mga nag-test ng yung pasensya, huwag mo na talaga yung patulan. Kaya yan nga sabi ko, surrender it to the Lord, gave it to the Lord, sapagkat si Panginoong Hesus ang totoong nagmamalasakit sa atin. May humahamon man sa atin, kabilang din yung mga persecutions, yung nagpapaubos yung pasensya kasi tinetest tayo eh. Doon tayo tatawag kay Panginoong Hesus. Magdasal tayo. Ibigay natin sa Kanya yung kabigatan, nagpapabigat sa ating puso. Gaya sa akin, nagpapabigat sa ating puso. Kaya pinagdadasal ko, sinusurrender ko kay Panginoong Hesus, sapagkat siya lang ang tunay at totoong nagmamalasakit sa ating lahat. Sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kaya, panghawakan po natin ang pangakong ito ni Panginoong Hesus sa 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan lang mga kapatid. Yan lang ang masasabi ko. Yan lang aking maibabahagi, na ano man yung mga bagay na napapa-anxious sa'yo, napapa-stress sa'yo, surrender it to the Lord. Give it to the Lord. Ipagdasal mo, magpakumbaba ka lang.
lalo na doon sa trono ng kaawan ng ating Panginoon Isus. Doon tayo magpapakumbaba at piliin nating maging mapagpatawad sa mga tao niya, sapagkat uulitin ko, walang ibang nagmamalasakit sa atin kundi si Panginoong Hesus lamang. Praise God, hallelujah. Salamat, Father God, sa pangakong ito na aking pinangahawakan talaga. May mga tao man na nagpapainis sa akin, nagpapaubos ng pasensya, ay mas pinili ko ngayon magpapakumbaba at maging mapagpatawan. Yun lang. God bless us all and Jesus loves us. Bye-bye.